Magandang hapon sa ating lahat. Ating buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Ito ay pinamagatang, Do not love the world. Ating babasahin ang verse 15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Malinaw sa verse na ito na tayong lahat ay pinapaalalahanang huwag ibigin ang mundong ito o ang mga bagay na nabibilang sa mundo. Dahil kung sino man ang umiibig sa mundo, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama, ng ating Diyos. Maraming mga bagay sa mundong ito na bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang akala nating positibo at kalugod-lugod sa Diyos, subalit hindi. Mapapansin natin ang mundong ito ay binabalot ng teknolohiya. Maraming naiimbentong bagay ang pinapatakbo nito tulad ng iPad, TV, radio, cellphone at iba pa. Madalas tayong gumamit ng mga bagay na ito dahil napapabilis nito ang ating mga gawain. Nakakapag-communicate tayo ng mas mabilis sa lahat ng tao sa iba't ibang lugar. At nagbibigay din ito ng kaligayahan sa atin. Sa isang araw, hindi natin kayang bitawan ang ating mga telepono. Hindi ba natin napapansin na minamahal na natin ang mga bagay na ito? Lagi tayong nakababad sa social media. May mga times na nadadala tayo ng ating mga emosyon. Tulad ng pagpo-post na, I love TikTok, I love milk tea, I love Netflix. And then later on, sasabihin natin, I love God. Do we really love Him? We can't love God by loving this world. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 24, No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Hindi natin maaaring mahalin ang Diyos habang minamahal ang mundong ito o ang mga bagay sa mundong ito, kayamanan, kasikatan, tagumpay o relasyon man sa tao. Sabi dito, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ganon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kahit sa isang anak na si Jesus, na sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggang ito ay hindi natin matatagpuan sa mundong ito. Sapagkat ang mundong ito ay lilipas, pati ang mga bagay na naririto. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang anak upang tayo Kanyang makasama sa Kanyang kaharian, sa kawalang hanggan. Kung minamahal natin ang mga bagay sa mundong ito, wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos at tinatanggihan natin ang mabuhay sa kawalang hanggan. Atin namang basahin ng verse 16. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life is not from the Father, but is from the world. Sa verse na ito, may tatlong masasamang bagay na nabanggit. The desires of the eyes, the desires of the flesh, and pride of life. Atin pong iisa-isahin. The desires of the flesh. Sa AMP version, the lust and sensual craving of the flesh. Ito ang mga masasamang hilig ng laman, tulad ng mga nakikibahagi sa sexual na imoralidad at pangangalunya. Nauukol din dito ang mga kabataang may bahagi sa pornografiya. The desires of the eyes. The lust and longing of the eyes sa AMP version. Ito naman ang mga masasamang hilig ng mata o pagnanasa na nakikita ng mga mata. Examples are those addicted to worldly movies. Mga nagkakaroon ng pagnanasa sa kanilang kauri, their physical appearances. There are also someone committing in idolatry, mga taong humahanga sa mga artista, nagkakaroon ng pagkagusto sa mga naggagandahang babae, naggagapuhang lalaki. Pride of life.
Sa ANP version, the boastful pride of life, pretentious confidence in one's resources or in the stability of earthly things. Ito naman ang mga bagay na may pagmamayari na kanilang ipinagmamayabang. Maaring mga material na bagay, kasikatan, estado ng kanilang buhay, relasyon, physical appearances at iba pang tinataglay ng isang tao na maaari niyang ipagmalaki. Ang mga bagay na nabanggit ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Verse 17, and the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. Malinaw na sinabi sa verse na ito na ang mundong ito ay maglalaho, maging ang mga masasamang pita, mga hinahangad ng tao. Subalit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Hindi dahil alam natin na lilipas ang mundong ito, ay magpapakasaya na tayo sa ating buhay. May mga nagsasabi, maikli lang ang buhay. Maraming mga bagay na sa mundong ito, lilipas ang mundo kaya magpakasaya ka. Gawin mo ang lahat ng mga gusto mo. Ito ay hindi nararapat. Oo, lilipas ang mundong ito, subalit kung susunod tayo, gagawin natin ang kalooban ng Diyos at hindi ng ating mga sarili, mananahan tayo magpakailanman. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang tumulad tayo sa kanyang anak na si Jesucristo. Magkaroon tayo ng Christ-like character. Nang naririto pa ang Panginoon, dinala siya ng dyablo sa isang mataas na bundok. Ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nito at sinabi sa kanya ng dyablo, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Subalit ano ang sinabi ng Panginoon? Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Bilang isang Kristiyano, ating tularan ang ginawa ng ating Panginoon. Kahit anong ganda, anong sayang ibinibigay sa atin ang mundong ito, huwag nating kakalimutan na may hihigit pa sa mga bagay na ito at matatagpuan natin ito sa kawalang hanggan. Sa kasalukuyan, mabilis at matalinong kumikilos ang dyablo. Marami siyang mga bagay na ipinapakita sa atin upang tayo ay matukso at mahalin natin ang mundong ito. Maraming mga nakakahikayat na atraksyon, nakakatuwang palabas sa media at karanasang inaalok sa atin sa iba't ibang paraan. Mawawalan lang tayo ng interes sa mga ito kung ating tatandaan na ang buhay dito sa lupa ay isang pagsusulit, isang pagtitiwala at pansamantalang gawain lamang. Tayong mga nakakaalam at hindi tinuturing na permanente ang mundong ito ay nakakaranas ng iba't ibang paghihirap, pagsubok, kalungkutan at pag-uusig. Hindi natin dapat ikalungkot ang mga bagay na ito. Bakit ang mga pangako ng Diyos ay parang hindi natutupad at ang ilang mga panalangin ay waring walang tugon at ang mga iba't ibang pangyayari sa ating buhay ay parang hindi makatarungan? Tinuturuan tayo ng Diyos na huwag mahalin ang mundong ito o ang mga bagay sa mundong ito. Kung kaya't hinahayaan niyang maranasan natin ang kawalang kasiyahan at pagiging dekontento sa buhay. Ito rin ay upang makita natin na ang pinaka-aasam-asam nating mga bagay ay hindi natin pwedeng makita sa buhay na ito. Pwede tayong magkaroon ng masasayang sandali sa buhay na ito, sa mundo ito, pero hindi ito maihahambing sa inihanda ng Diyos para sa atin. Huwag nating isipin na kalooban ng Diyos ang mga magagandang nangyayari sa ating buhay. Maaaring kasaganaang material o tagumpay na naaayon sa pamantayan ng mundo. Huwag nating ituon ang ating mga sarili, mga paningin sa mga koronang panandalian lamang. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8,
sa New King James Version, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Maraming mga tao na ang matapat sa Diyos, subalit nakaranas ng mapait na karanasan. Tulad ni na Pablo na nabilanggo, si Juan Bautista na pinugutan ng ulo, si Esteban na pinagbabato hanggang mamatay. Sa mata ng Diyos, ang mga pinakadakilang bayani ng pananampalataya ay hindi ang nagkamit ng tagumpay, kasaganaan o kapangyarihan sa buhay na ito, kundi ang mga itinuturing sa buhay na ito bilang isang pansamantalang destinasyon lamang. Sabi sa Hebrews chapter 11 verses 13 and 16, these all died in faith, verse 13, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. Verse 16, but as it is, they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore is not ashamed to be called their God, for He has prepared for them a city. Tayo tumulad din sa kanila na hindi minahal ang mundong ito. Let us set our minds on things that are above, not on things that are on earth. Amen and glory to God.